May pera ba sa pag-aalaga ng ibon at bakit ito hinuhuli? Okay po mga kahabi, ito po yung ating pag-uusapan sa video ito. At sagutin din natin yung katanungan ng ating kahabi. Okay po, mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating munting channel. At kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan po kayo, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so yung topic natin, may pera ba sa pag-aalaga ng mga ibon? At bakit marami tayong mga kahabi na hinuhuli ito? Okay po, ayon sa pag-aaral, ay ang illegal wildlife trade ay pang-apat po sa lucrative illegal business in the world. So ano ibig sabihin ng lucrative? Ito po yung profitable money making, yung madaling pagkakakitaan. So nagiging pang-apat po yung illegal wildlife trade. Okay po. So yung una, yung illegal drugs, human trafficking, illegal firearms at illegal wildlife trade. So ganoon na lamang po. Kaya marami ang nahihikayat na mag-alaga dahil pinagkakakitaan ito. So, yun po yung ating pag-uusapan. Dahil meron nga po talagang pera sa pag-aalaga ng ibon. Ngunit, dapat kung papasukin natin ang pag-aalaga ng ibon, mga kahabi, ay nasa tamang pamamaraan tayo. Huwag po natin gayahin yung mga nag-aalaga na iba nating mga kahabi na ang iniisip ay para kumita lamang. Yes, tama po, may pera po sa pag-aalaga. Pero uunahin po natin ang legalisasyon ng ating pag-aalaga. So meron tayong mga reason kung bakit tayo nag-aalaga. Unang-una, kung ito ay pet lamang, kung ito yung ibibreed natin, o ito yung gagawin nating pagkakakitaan. Okay po, so marami tayong mga dahilan, marami tayong kapamaraanan kung paano tayo kumita ng pera. Pero sa pag-aalaga ng ibon ay pwede po tayong kumita ng pera. Kaya nga nakikita natin sa mga Facebook, sa social media, na marami tayong nakikita na nag-aalok ng mga ibon. Marami tayong nakikita na nag-i-scam, nang bubudol para lang kumita ng pera. Maraming scammer na rin po sa social media patungkol sa mga bentahan ng mga ibon na gusto natin. Akala natin ay makakamura tayo, ngunit yung pala ay may scam tayo. So mga kahabi, ingat tayo sa ating mga transaksyon ng mga tao o yung mga kapwa nating mag-iibon. So yun lang po ang ating panawagan sa ating mga kapwa mag-ibon na kilalanan natin ang ating mga nakakantransaksyon. Okay po, dahil naghihigpit din po ang DNR sa ganito. So, ganun din po yung katanungan ng ating kahabi. Si Roberto Aurelia, di naman kasi istrikto ang DNR dyan sa regulasyon nila. Tingnan mo, ngayon ang daming bentang ibon sa Tianggian. Walang aksyon ang DNR dyan. Dati hinuhuli yan, ngayon lantaran na sila, lahat walang papel. Yes, tama po kayo kahabi Roberto Aurelia. Ito po yung kanyang komento. Totoo po yan, maraming tayong mga kahabi na nakakapansin at nakakasaksi na lantaran talaga ang pagbebenta ng mga Tianggian sa mga kalapit nating mga lalawigan. Ngunit ito ay hindi natin alam kung ano po yung kanilang nakita or hindi natin alam kung meron silang mga nakakausap na mga organizer na pinahihintulutan sila sa ganitong pagbebenta sa mga Tianggian. Ngunit ang tanong natin ay bakit napapahintulutan ng DNR kung sila mismo ang nagsabi na bawal ang illegal trading? Okay po. So, nakaka-ano rin sa atin pag-iisip. So, pakinggan natin yung taga DNR mismo ang nagsabi.
Ang illegal wildlife trade ay talamak sa National Capital Region, sa buong bansa at kahit sa buong mundo dahil na rin sa mataas na demand. At dahil dito, ito ang ginagawang negosyo ng karamihan. At ang kinikita dito ay unfortunately ginagamit din sa ibang mga krimen na isinasagawa ng mga organized groups. So yung mismo ang taga-DNR ang nagsabi na hindi nila pinahintulutan ang pag-possess ng mga illegal endangered species. Ngunit bakit sa nakikita natin na ang komento ni Roberto Orilla ay sa mga tiyanggian ay lantaran na pagbenta tapos walang kaukulang papel? Dahil ito ay mabilisang pagkakakitaan. Kaya may pera talaga sa ibon, sa pag-aalaga ng ibon, sa pagbebenta ng ibon, ngunit ayaw naman nila sumunod sa tamang proseso sa pagbebenta ng ibon. Kaya marami tayong mga kahabi na nainggan yung bumili kahit walang papel. Okay po, so hindi natin alam kung ano po yung nagiging batayan ng DNR sa ganito. Bakit hindi nga nila nahuhuli yung mga lantarang pagbebenta ng mga ibon sa Tianggian. So yun po ang mga dahilan. So yun ang dapat natin ilapit sa DNR upang aksyonan ang ganitong mga nangyayari sa ating mga Tianggian na lantaran talaga ang pagbebenta ng mga ibon. So ganun pa mga kahabi, sa pag-aalaga ng ibon ay wag nating isipin na kumita agad tayo. Ang isipin natin na nag-i-enjoy tayo sa pag-aalaga ng ibon. Dahil sa mga hobbyist ay ito ang maganda sa pag tayo ay hobbyist lamang. Yung yung profit na po ay yung secondary na lang po yan. Pero wag natin sanang isipin na nag-aalaga tayo ng ibon para kumita agad-agad kahit hindi tayo nakakapag-process ng tamang proseso, or kinakargahan pa natin ang ating mga ibon, maibenta lang ng mahal. Meron tayo sa social media na ganyan na nakikita na tinatawag na si Boy Karga. Inakargahan ng ibon, ang mutation ng ibon para mabenta ng mahal. Talaga pong may pera sa pag-aalaga ng ibon. Ngunit sana nasa tamang kapamaraanan yung ating ginagawa sa pagbebenta ng ibon. Maging tapat tayo sa ating mga nakakausap. Okay po, at mga kahabi, alamin, siyasatin natin yung ating nakakatransaksyon. Dahil sa pera, marami pong ang nadidisgrasya at marami po ang naloloko. So ingat po tayo sa ating mga nakakatransaksyon regarding po sa pagbebentahan ng ibon. So kilalanin natin ang bawat nakakatransaksyon natin sa pag-aalaga ng ibon or sa trading and selling. Okay po? Dahil talagang mayroon pong pera sa pag-aalaga ng ibon. So ganoon pa man, ang katanungan natin at natin i-shoutout ang ating kahabi na si Edsel Bulawit. Gaano kamahal ang gasto sa permit, sa farm permit? Okay po, so medyo malaki-laki itong kakailanganin natin sa kapital ng pag-aalaga ng farm permit kahabi. Meron tayong tinatawag nito na small scale farming at merong large scale farming. So hopefully next topic ay iko-content natin ito at pag-usapan natin sa pagkuha ng farm permit. Okay po, dahil ito rin po yung ating nais pero hindi pa tayo nakakapagkuha ng requirements dahil medyo marami rin po ang mga requirements na kakailanganin. So susunod, kahabi Edsel Bulawit ay talakayin po natin ang kung gaano ang kamahal ang magagastos natin sa pagkuha ng permit. Ganun din po si kahabi Miss Earthquake. Ito naman po yung response niya sa tanong ng ating kahabi na si Edsel Bulawit kay si Miss Earthquake. Maraming requirements need para magkaroon ka ng farm permit. Yes po. Medyo marami-rami yung mga kakailangan ng requirements at para makakuha tayo ng farm permit. So shoutout po sa iyo Miss Earthquake sa inyong tugon ng ating tanong ng ating mga kahabi. At ganoon din po si kahabi Alberto Ramos, shoutout po sa inyo. Si kahabi Rainbow
at si Kahabi Darwin Lerona. Shoutout po. At si Kahabi June 19 Lin. Sir, pwede pa lagay ng link ng Extra Bird Food. Salamat. So, hindi ko alam kung ano yung link ng Extra Bird Food, Kahabi. Pero ito po yon. Ito ay na-order ko sa Shopee. So, i-type nyo na lang yung sa Shopee, Kahabi, yung Extra Bird Food. Pero ito yung itsura nito. Itong kulay dilaw nito. Ayan, ganyan po yung packaging niya. Napakaganda po ito para sa mga medium bird. Gustong gusto nila. Halos kompleto na po yung mga nuts and seeds na nandoon. So, okay po. Yun lang po ang ating mai-share sa ngayon, mga Kahabi. Maraming po salamat sa inyong suporta. At kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. May pera sa pag-aalaga ng ibon. Okay po, so dapat wag na tayong hintayin na tayo ay mahuli ng mga otoridad maritime police dahil sa ating paglabag sa mga requirements sa kanila. Okay po, mga Kahabi, maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Find your silver lining. I don't mean to judge